Ang pagiging madre o pari at ang pakikibaka raw para mapalaya ang bayan ay magkapareho lamang ang diwa. Ang dalawang ito ay tumutugon sa tawag ng mga matatayog na hangarin. Ang isa para sa Diyos, ang isa naman ay para sa bayan. At pareho itong nangangailangan ng pagsasakripisyo ng mga makasariling luho at pangangailangan sa ikatatagumpay ng kanilang mga banal na simulain. Ang dalawang bukasyong ito ay umayakap sa parehong layunin, ang pagpapalaya. Sa mga pumapasok sa kumbento at seminaryo, ito ay ang palayain ang sarili mula sa mga makamundong bagay. Ang mga tumatalikod naman sa komportableng buhay para mamundok ay nais palayain ang bayan. Sa buhay at kasaysayan ay may mga pagkakataong ang dalawang ito ay nagkukrus ang daan. Kung paniniwalaan ng teolohiya ng liberasyon na kumalat sa South America noon, ang anumang pananampalataya na hindi tumutugon sa tawag ng pagpapalaya sa taong bayan ay hindi nararapat na tawaging Kristiyanong teolohiya. Sa kabilang banda, sa mga alagad naman ng simbahan na may malasakit sa bayan, hindi sasapat ang teolohiyang pinapaliwanag lamang ang mundo. Dapat daw, ang teolohiya ay pinapaliwanag din kung paano babaguhin ang mundo. Sa kwento natin ngayon, magkukrus ang landas ng dalawang nilalang. Ang isa, si Ramil, ay isang komunistang rebelde, ay may pagmamahal sa bayan. Si Divya naman ay sa Diyos. Kung ang pagnanais na maging madre ang batayan. Pero, kadalang matutuklasan mga kapatid na minsan ang pag-ibig ang pinakamadugong labanan. Happy 20th birthday, Divya! Mama! Vince! Maraming salamat sa sorpresa niyo sa birthday ko ngayon, ha? Pinagandaan niyo po talaga. Oo, anak. Pinagandaan namin to. At saka double celebration tayo ngayon. Papasok na kasi ako sa seminaryo, Ate Divya. Double celebration? Talaga, Vince? Sigurado ka na ba talaga sa pagpapari mo? Matagal ko na pong pinag-isipan to. Ito po talaga yung calling ko eh. Ang maging pastol ng Panginoon. Tama yung naging desisyon mo, Vince. Basta anak, palagi mong tatandaan na kapag pumasok ko na sa seminaryo, wala na yung atrasan, ha? Opo. Panindigan mo ang naging desisyon mo. Huwag kang papadala sa tukso. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Buo talaga ang desisyon kong pumasok sa pagpapari. Ikaw pala, Divya. Di ba sabi mo, balak mo namang magmadre? Kailan ka ba papasok sa kumbento? Balak ko po talagang magmadre dahil gusto ko pong maglingkod din sa Panginoon. Pero naniniwala naman po ako na may tamang panahon para pumasok sa kumbento. Kaso, Divya, hanggang kailan yung sinasabi mong tamang panahon? Ayoko pong magpadalos-dalos ng desisyon. At saka aminin ko rin po sa inyo na meron pang kulang sa akin para magdesisyon para naman sa akin pagpasok sa kumbento. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto namin yan. Basta anak, umaasa pa rin ako na isang araw, makikita kita bilang isang ganap na madre. Good morning, Divya. Nakahain na ang agahan. Sige po, Ma. Tatapusin ko lang po itong pag-iimpake sa mga damit ko. Ngayong araw na tong pagpasok mo sa kumbento. Sa totoo lang, nalulungkot ako ngayon. Ma, huwag po kayong malungkot. Di ba ito naman po yung gusto nyo? Nauna nang pumasok sa seminaryo si Vince. Mamaya, ako na lang mag-isa dito sa bahay. Mamimiss kita, anak. Kayo rin po, Ma. Pero kailangan po nating magtiis eh. Darating din naman po yung panahon na magkakasama ulit tayo pag ako'y naging isang ganap na madre na. Divya, gusto mo ba talagang maging madre? Bukal ba yan sa kalooban mo? Bakit niyo naman po naitanong yan? Siyempre, gusto ko pong maging madre.
Naitanong ko lang yan kasi baka napipressure ka lang sa akin. Ako lang naman yung pilit ng pilit sa'yo na maging madre. Yan kasi ang pangarap ko nung bata ako. Kung hindi ko nakilala ang papa mo, baka natuloy na ako sa pagmamadre. Wag po kayong mag-alala, Ma. Sarili ko pong desisyon to. At pinapangako ko sa inyo, magpapatuloy ako hanggang sa maging isang ganap na akong madre. Grabe, ang haba pala ng biyahe papuntang kumbento. Nahihilo na ako. Sayang hindi ako nakainom ng gamot kontra hilo. Miss, wala bang nakaupo sa tabi mo? Baka pwedeng dito na lang muna ako maupo. Mainit kasi sa pwesto ko eh. Nasisinaga ng araw. Ako lang naman ang mag-isa sa pwesto na to, kaya sige, maupo ka na. Salamat Ayos ka lang ba, miss? Namumutla ka at pinagpapawisan kahit malamig naman sa paligid. Hindi. Nahihilo ako eh. Palaging ganitong nangyayari sa akin pag bumabiyahe ng matagal. May panyo ka ba o bimpo? Wala eh. Kaya hindi ko mapunasan tong pawis ko. Sige. Ito, meron akong ekstrang panyo. Huwag ka mag-alala, bagong labayan. Malinis yan. Gamitin mo muna. Salamat ha. Sige. Siya nga pala. Meron akong dalang-dalandan. Kumain ka nito at amoy-amoyin mo para mawala ang pagkahilo mo. Sige. Kakainin ko na to ha. Uy, salamat ulit ha. Nga pala, ang ganda ng suot mong shades ha. Ha? Ganun ba? Ako nga pala si Ramil. Ikaw? Anong pangalan mo? Tagasan ka? Divya. Taga Remedios Trinidad ako, sa may Bulacan. Papunta sana ako ngayon sa kumbento. Alam mo, pangarap ko kasi maging madre. Ganun ba? Naaalala ko tuloy nung kabataan ko. Pangarap ko nun maging pari. Ang totoo niyan, nakahanda na akong pumasok sa seminaryo kaso hindi natuloy. Bakit naman hindi natuloy? Minasakir kasi ang buong pamilya ko. Tatay, nanay, mga kapatid. Lahat sila pinatay. Ako lang ang nakaligtas. Nakakalungkot naman. Hey! Ano nangyari? Ito! Wala na preno sinasakyan nating bus! Babangga yung bus sa rilis ng tulay! Mahulog ang basa sa iyo, Divya! Lumapit ka sa akin, dali! Divya! Ay, Diyos ko. Salamat at ligtas na ang anak ko. Ma, akala ko mamamatay na ako kanina. Huwag ka nang matakot, anak. Kasama mo na ako. Pero ang mga binti mo, nakasemento na. Ang sabi po ng doktor, may na-dislocate na buto raw sa mga binti ko kaya inayos at sinementohan nila. Gagaling din daw po ako, pero baka abutin daw ng 3-4 na buwan bago ako makatayo ulit. Pero pwede niyo raw po akong maiuwi sa bahay ngayon, Ma. Kung ganon, hindi matutuloy ang pagpasok mo sa kumbento? Ganun na nga po. Magpapagaling po muna ako, Ma. Sige anak. Tutulungan kita para gumaling ka kaagad. Siya nga po pala, Ma. May lalaking nagligtas po sa akin sa bingit ng kamatayan. Gusto ko pong makilala niyo siya. Talaga? Sino siya? Damil po ang pangalan niya. Umalis lang po siya saglit para bumili ng pagkain. Divya, ito na yung pagkain natin, no? Magandang hapon po.
Ramil, siya ang mama ko, si Berna. Ma, siya si Ramil. Ay nagligtas po sa akin dun sa bus. Masaya akong makilala ka, Ramil. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa anak ko. Walang anuman po yun, Aling Berna. Nabendahan din pala ang isang braso mo Opo, pero nagpapasalamat pa rin po kami ni Divya at nakaligtas po kami sa aksidenteng yun. Ang totoo po niyan konti lang daw po nakaligtas, sabi ng mga pulis. Yung driver, ilang matatanda at mga bata nasawi daw po. Nakakalungkot naman. Sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. Siya nga pala, iho. Taga saan ka ba? Taga Nueva Ecija po ako, pero nakatira po ako ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Oh, malapit ka lang pala. Kasi kami ng anak ko, taga Remedios Trinidad pa kami. Pero malapit kami sa boundary papuntang San Ildefonso. Kung ganun po mabibisita ko pala ang anak nyo. Naku, iho. Magmamadre ang anak ko. Opo. Naikwento na nga po niya yan sa akin. Mabuti naman pala kung ganun. Wala kasi sa plano niya mag-asawa dahil matagal na niyang pangarap makapaglingkod sa Diyos. Dalawang buwan nang lumipas simula nung masimentohan ng parehong binti mo, anak. Gusto ko na nga pong matanggal ng semento sa binti ko. Ang kati-kati na kasi sa loob Pero sabi kasi ng doktor, 3 to 4 months daw bago tanggalin. Sundin na lang natin yung sinabi ng doktor, anak. Siya nga pala, dumaan si Ramil dito kanina. Nag-abot ng konting prutas para daw sa'yo. Nagpapahinga ka pa kasi kanina kaya hindi na kita tinawag. Ganun po ba? Divya, may bala ka pa bang magmadre? Opo. Bakit niyo naman po naitanong yan? Napapansin ko kasi na nagiging malapit ka na dyan sa Ramil na yan. Kung gusto mo pa rin magmadre, iwasan mo na siya ngayon pa lang. Ma. Anak, hindi mo ba napapansin? Sinusubo ka ng Diyos kung talagang desidido ka sa balak mong pagpasok sa kumbento. Una, naaksidente ka. O pangalawa, dumating si Ramil sa buhay mo. Magkaibigan lamang kami ni Ramil. Isa siyang tukso sa'yo, Divya. Maniwala ka sa akin. Kahit hindi mo aminin sa akin, nakikita ko na may kinang sa mga mata mo tuwing dumadalaw ang lalaking yun sa bahay natin. Layuan mo na siya, anak, hanggat hindi pa tuluyang nahuhulog ang loob mo sa kanya. Ma. Pakiusap, Divya. Pakinig ka naman sa akin. Gusto ko na maging madre ka dahil yun ang alam kong makakabuti sa'yo. Magandang gabi po, Aling Berna. Pasensya na po kayo kung ginabi ako ng dalaw. Nandito lang po ako para ibigay itong mga dala kong gulay at prutas sa inyo ni Divya. Ay, nag-abala ka pa. Pero salamat sa mga ito. Si Divya po. Nagpapahinga na ang anak ko. Ramil, pwede ba kita makausap? Bakit? Ano ho yun? May gusto ka ba sa anak ko? Ha? Ano po Siguro naman, alam mong pangarap ko sa anak ko na maging isa siyang ganap na madre balang araw. Pero nitong mga nagdaang buwan, parang umiiwas siyang pag-usapan ng pagpasok niya sa kumbento At naniniwala akong dahil yun sa'yo, Ramil. Ganun po ba? Baka pwede namang makiusap sa'yo. Layuan mo na ang anak ko bago pa tuluyang mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Pero magkaibigan lang po talaga kami. Ramil, gusto ko matuloy si Divya sa pagpasok sa kumbento. At nararamdaman kong hindi yun matutuloy hanggat nandyan ka. Sana naman maintindihan mo ko kung bakit ko siya pinaiiwas sa'yo. Kung yan po ang gusto nyo,
Gagawin ko po, Aling Berna. Ang maging madre, yan talaga ang pangarap ni Divya mula pa nung pagkabata. Kaya maaga siyang minulat ng kanyang mga magulang sa isang buhay ng pagsisilbi sa Panginoon. Pero nang dumating ang araw na siya ay papasok dapat daw papunta na sa kumbento, ay isang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Sa isang iglap, biglang nabago ang agenda ng buhay ni Divya. Ito kaya'y isang testing ng tadhana sa kanya. O ito ba ay isa na namang sinyales ng pahiwatig mula sa tadhana na baka may iba kang dapat puntahan. May ibang panawagan na dapat tugunan. Naayos ko na ulit yung mga gamit mo na dadalhin sa pagpasok sa kumbento, anak. Malalim na naman ang iniisip mo, ha, Divya? Wala po to, ma. Anak, tapatin mo nga ako. Gusto mo pa bang magmadre? Magagalit po ba kayo sa akin kung sasabihin kong hindi pa po ako handa? Anong hindi handa? Matagal na natin pinag-usapan to, anak, diba? Sa totoo lang, ma, ang kinakabahan po ko eh. Para kasing hindi pa talaga ako handa sa responsibilidad na iaatas sa akin. Baka naman nagbagong isip mo dahil kay Ramil. Tapatin mo nga ako, Divya. Gusto mo ba talagang magmadre o ayaw mo na? Kasi kung ayaw mo na, hindi ko na ipipilit yun sa'yo. Parang ayoko na, ma. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Si Ramil, may gusto ka ba sa kanya? Hindi mo pa siya lubusang kilala, anak. Tsaka matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo. Hindi lang naman po si Ramil ang dahilan kaya nagbago ang isip ko. Ngayong hindi ka na tuluyang magmamadre, ano bang plano mo ngayon sa buhay? Ang dami nating pinamili ngayon. Ay, iba talaga pag bagong sweldo, no? Salamat, anak. Wala po yun, ma. Buti po yun nakakatulong ako sa inyo sa mga gastusin natin araw-araw. Malaking bagay talaga yung bago mong trabaho sa bayan. Tara, anak. Maghanap na tayo ng tricycle na masasakyan. Sandali lang, ma. O bakit? Sino ba yung nakita mo? Si Ramil po. Mauna na po kayo, ma. Susunod na lang po ako. Teka. Divya! Anak! Bumalik ka dito, Divya! Ramil! Teka lang, hintay! Divya! Ano ginagawa mo dito? Pauwi na sana kami ni Mama pagkatapos mamili sa palengke, pero nakita kasi kita. Teka, kamusta ka na ba? Bakit ba hindi ka na nagpaparamdam sa akin? Pasensya ka na kung bigla-bigla na lang ako nawawala. Pinakiusapan kasi ako ng mama mo na naiwasan na raw kita. Sinunod ko lang naman ang gusto niya. Sinabi yun ni Mama sa'yo? Baka kasi makahadlang ako sa pagmamadre mo. Hindi ako natuloy sa pagmamadre. Ay, sa ngayon nagtatrabaho ako bilang sekretarya dyan sa munisipyo. Di, nalungkot ang mama mo. Ganun na nga. Pero natanggap na rin naman niya yun eh. Ikaw, ano na nangyari sa'yo? Bakit naka-shades ka at nakatakip ng bandana yung bibig mo? Para ka tuloy may pinagtataguan. Tara. Doon tayo mag-usap sa kanto. Tara. Ha? Sige. Sandali, Ramil. Napansin ko na may mga pulis sa palengke tapos bigla mo na lang ako hinila papunta dito. Pinagtataguan mo ba sila? Hindi. Wala akong pinagtataguan. Dinala kita dito para makapag-usap tayong dalawa.
Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Sa totoo lang nung una ayokong sundin ang mama mo nung sinabi niya sa akin na layuan kita, pero naisip ko rin na walang masamang intensyon ng mama mo. Gusto lang niyang mapabuti ang buhay mo. Kaya sinunod ko na lang siya. Mas gugustuhin kong makita na payapa ang buhay mo sa piling ng Diyos. Pagpasensyahan mo na si Mama. Pinag-iisipan ka agad niya tayo ng masama Magkaibigan lamang tayo, di ba? Oo. Tama ka. Ngayong hindi ka na magmamadre, baka pwedeng ibalik ng dating komunikasyon natin. Oo naman. Hindi naman siguro magagalit si Mama. Oh, paano? Mauna na ako sa'yo, ha? Siguradong hinihintay na ako ni Mama sa bahay. Oh, sige, Divya. Sa susunod na lang ulit tayo magkita. Bye, Ramil. Sandali. Niyakap mo ko? Niyakap kita kasi sobrang miss na kita. Pangako, simula sa araw na to, hindi na tayo magkakahiwalay. Mabuti naman at gising ka na, Divya. Halika mo po ka dito sa sofa, mag-usap tayo. Bakit po, Ma? Alas 5 ang tapos ng trabaho mo. Umuwi ka dito ng alas 10 ng gabi. Samantalang malapit lang naman ang munisipyo sa bahay natin. Tapatin mo nga ako. Si Ramil ba ang madalas mong kasama pagkatapos ng trabaho mo? Kasi po... Sa palagay mo, uwi ba ng isang matinong dalaga ang alas 10 ng gabi? Divya naman. Alam kong matalino ka, pero simula nang dumating si Ramil sa buhay mo, unti-unti kang nagbago. Okay. Aaminin ko na po sa inyo. Si Ramil nga po ang kasama ko, pero wala po kaming ginagawang masama. Sa totoo lang, nakakakutob ako na hindi maganda dyan kay Ramil, ha? Kung kumilos siya, para ba siyang may iniiwasan? O kaya may tinataguan na kung sino? Tsaka palagi siyang nakamasid sa kanyang paligid. Para bang handang umatake anumang oras. Ma, mabuting tao po si Ramil. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya, anak, ha? Iba ang nararamdaman ko sa kanya. Para bang magdadala siya ng kapahamakan sa buhay mo. Alam mo, Divya, masaya ako nakasama kita ngayong 31st birthday ko. Bale, ito ang first birthday mo na magkasama tayo, no? Nice naman. Sana palagi tayo magkasama Ramil? May sasabihin sana ako sa'yo. Huwag ka sana magugulat, ha? Sige. Sige, sabihin mo na. Tungkol ba saan yan? Mahal kita, Divya. Ha? Mahal mo ko? Talaga ba? Naging aksidente man ang una nating pagkikita. Pero nung araw pa lang na yun, alam ko na sa sarili ko na ikaw na ang matagal ko nang hinahanap. At sa pagdaan ng panahon na magkaibigan tayo, lalo akong nang-develop sa'yo. Ramil. Mahalin mo lang ako at pinapangako ko na magiging tapat ako sa'yo. Hindi ko sasayangin ang tiwala at pag-ibig mo sa akin. Pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita, Ramil. Masaya akong marinig yan mula sa'yo. Sa maraming araw at buwan na pagsasama natin, unting-unti ko na-realize na mahalaga ka sa buhay ko dahil mahal kita. Siguro hindi ko kapalaran na maging madre. Pero
tanggap ko yon. Lalo na kung ikaw naman ang makakasama ko habang buhay. Pero aaminin ko sa'yo, Ramil, na meron pa rin akong pagkakataon na nahihiwagaan ako sa pagkatao mo. Ganun ba? Para bang may bumabalot na misteryo sa pagkatao mo. Pero Ramil, ano man ang totoo, handa ko yung tanggapin kasi mahal kita. Divya, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yan mula sa'yo. Kung ganun, Ramil, tayo na ba? Ikaw, gusto mo na ba akong maging kasintahan ngayon? Oo, Ramil. Masaya ako na maging boyfriend ka. At papayag naman ako na maging girlfriend mo. Ang aga niyong gumising, Ma. Naglinis sa taglaban na ako ng maaga para mamaya magpapahinga na lang ako. Siya nga pala. Nakausap ko kani-kanina lang yung barangay tanod natin. Naku, alam mo ba? May nangyaring shootout sa police station dun sa kabilang barangay kahapon ng alas 5. Ha? Talaga po? Ang sabi pa, patay daw halos lahat ng mga pulis na naka-duty. At alam mo ba kung sino raw ang may gawa? Naku, mga rebeldeng komunista sa probinsya natin. Grabe. Nakakatakot na balita po yan, Ma. Kaya nga rumonda yung mga barangay tanod natin ngayong umaga para sabihan ang lahat na mag-ingat. Ma, saglit lang po. Tignan niyo po yung isang lalaki dun, oh. Yung pinapaskil siya sa puno. Parang may nababasa akong salitang wanted. Sa ibaba may picture. Halika anak, tara tingnan natin. Ma, tingnan niyo po to. Oh. Wanted, Commander Ram. Mastermind sa shootout sa police station na ikinamatay ng 9 na police on duty. Oh anak, tingnan mo yung larawan ng Commander Ram, oh. Parang pamilyar. Sandali. Teka, parang si Ramil to, ah. Nga po. Si Ramil. Si Ramil nga po yung nasa litrato. Diyos ko po. Kung ganun, Divya, tama ang hinala ko. May tinatagong kasamaan ng Ramil na yan. Akalain mo nagdala ka pala ng kriminal sa pamamahay natin? Naku naman anak, ano ka ba? Ma, tama na po. May rason siguro si Ramil kaya niya nagawa yun. Kahit ano pa ang rason niya, anak. Maling-mali yun. At saka isa siyang mamamatay tao. Halangang bituka. Ay naku naman, Divya. Ayoko malalaman na nakikipagkita ka pa sa taong yun, ha? Ma, kapag nagtuloy ka pa sa pakikipagkita sa kanya, baka pati tayo pwedeng madamay sa mga kasalanan niya. Hindi ko naman siguro bobo, Divya, di ba? Alam ko namang nauunawaan mong sinasabi ko. Opo. Ay nako. Pupunta nga muna ako sa kusina para magluto ng pananghalian natin. Teka, nagva-vibrate yung cellphone ko, ah. Tumatawag si Ramil. Doon ko siya kakausapin sa kwarto ko. Hello? Ramil? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag, ah. So ano? Sasagutin mo na ba yung mga tanong ko sa'yo? Magkita tayo ngayong araw sa parke malapit sa sementeryo. Doon ko sasagutin ang lahat ng mga katanungan mo. Sige, Ramil. Pupunta ako doon ngayon. Hintayin mo ako. Sigurado ka bang walang makakakilala sa'yo dyan sa disguise mo?
Kasi ako nakikilala kita agad eh. Naka-shades naman at nakatakip ng bandana ang bibig ko. Divya, patawarin mo ako kung inilihim ko sa'yo ang totoo. Sa totoo lang, nabigla ako sa nalaman kong katotohanan tungkol sa'yo. So ano, kailan ka pa naging kasapi ng rebelding grupo? Ilan yung mga napatay mo? Matagal na akong miyembro. Simula nung minasakir ang pamilya ko. Divya, naging rebelde ako kasi gusto kong makamit ang hustisya. Pero pumapatay ka ng mga taong inosente. Hindi sila inosente. Mga korap at walang puso lamang ang mga pinapatay ko. Yung nabalitaan mong shootout, mga korap na pulis ang nandun. Pero kahit na Ramil, kasalanan pa rin sa Diyos at sa batas ang pumatay ng kapwa. Mahal mo pa rin ba ako? Gugustuhin mo pa rin bang maging boyfriend ako sa kabila ng lahat ng nalaman mo? Mahal kita, Ramil. Pero nagdadalawang isip ako kung itutuloy pa rin ba natin tong relasyon to. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Divya. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Ramil. Pakiusap, Divya. Huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang kaisa-isa kong kaligayahan. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong hiwalayan. Hindi ko alam, Ramil. Hayaan mo muna akong makapag-isa. Matapos bigyan ang sarili ng panahon na makapag-isip-isip, sa huli nanaig pa rin ang kanyang pagmamahal kay Ramil. Pero kung kailan pa nakapagpasya na itong si Divya, doon naman nagsimula ang kanilang hindi pagkikita. Bumalik sa bundok si Ramil at kahit walang kasiguraduhan ng magiging kahinatnan ng kanilang pag-ibigan, matiyagang naghintay pa rin si Divya. Lumipas ang ilang buwan nang ganap na kawalan ng komunikasyon ng dalawa. Bagamat naiintindihan naman daw ito ni Divya na yan ang kapalit ng umiibig sa isang taong handang magpatugi sa batas sa ngalan ng ideolohiya, hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Walang araw, walang gabi na hindi naiisip at iniiyakan ni Divya si Ramil. Lalo na kapag naaalala niya ang kanilang masasayang mga tagpo. Hanggang sa isang araw, ay gumising na lang si Divya at napagtanto na walang pupuntahan ang gantong relasyon. Walang pag-asa. At handa na siyang sumuko. Natakot ako. Baka nga ang buhay sa loob ng kumbento ang tunay na tadhana ni Divya. Pero ika nga, sa mga biyahe natin sa buhay, meron tayong mga kapwa pasahero, mga kasakay na babaguhin ang ating destinasyon sa buhay. Ma, tapos na po akong mag-impake. Ay, mabuti naman kung gano'n, anak. Sana sa pagkakataong to matuloy ka na sa pagmamadre. Don't worry, Ma. Kumpiyansa naman po ako na sa pagkakataong to, matutupad din yung aking pangarap. Ay, kalimutan mo na rin si Ramil, ha? Alam ko na naging magkasintahan kayo. Ha? Paano niyo po nalaman? Kahit hindi mo sabihin, Divya, nararamdaman ko na sobrang espesyal sa'yo ng lalaking yon. Alam kong mahal na mahal mo siya. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Wala kang magiging kinabukasan sa kanya. Kaya tama lang na mas piliin mo na ang pagmamadre. Wag po kayo mag-alala, Ma.
Tanggap ko naman po na hindi mag-work yung relasyon namin ni Ramil. Sinusubukan ko na rin po siyang kalimutan. Ay, mabuti naman kung ganon, anak. Basta ang hiling ko lang ngayon sa Diyos, gabayang Kanya sa iyong pagmamadre. Habang wala pa yung bus na sasakyan ko papuntang kumbento, nagpapahinga na lang muna ako. Divya! Ramil? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sumakay ng bus papuntang Nueva Vizcaya. Pero nakita kita kanina kaya bumili pa ako ng isang extrang ticket para sa'yo. Kailangan mo sumama sa akin, Divya. Ha? Teka, Ramil! Wala nang oras. Palis na ang bus, dali na. Akin na yung mga gamit mo, tara. Umalis na tayo. Sige, sasama na ako sa'yo. Ito ang aking buhay dito sa gubat. Ito ang magsisilbi nating tahanang dalawa. Huwag ka mag-alala. Marami tayong mga kapitbahay. Napansin ko nga na maraming mga barong-barong yung nakatayo sa paligid. 20 pamilya ang makakasama natin dito. Lahat sila, mga rebeldeng katulad ko. Marami din pala kayo. Ramil? Hindi ko alam kung makakaya ko itong buhay na to. Magkasama naman tayo. Magtutulungan tayo. At saka, huwag kang matakot. Walang nakaalam na dito kami nagtatago. Payapa ang lugar na to. Alam mo, Ramil, kaya ako nasa bus station kanina. Papunta na sana ako sa papasukan kong kumbento sa Bataan. Tama pala ang dating ko kung ganun. Akala ko kasi tuluyan ka nang hindi magpaparamdam sa akin. Kaya para makamove on ako, naisipan kong pumasok ulit sa kumbento. Patawarin mo ako, Divya, kung matagal na wala ang komunikasyon natin. Nag-iingat lang kasi ako. Sinisiguro ko lang ang kaligtasan niyo ng mama mo. Pero araw-gabi ko kayong inaalala. Wala nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ramil. Ngayong magkasama na tayo, pangako, babawi ako. Pupunan ko ng pagmamahal ang ilang buwang nawala sa atin. Ang aga mo namang gumising, Ramil. Nagkatay kasi ako ng manok para gawing adobo. Ito, nililinis ko na yung karne. Nagbigay din si Ador at Suling ng ilang gulay at anin nila. Ayan, nakapatong sa lamesa. Ang dami naman ito. Ganito ang pamayanan namin. Lahat ng magkakapitbahay, nagtutulungan. Ramil, si Ador to. May mahalaga lang ako ibabalita sa'yo. Divya, iwan ko muna tong ginagawa ko ha. Kakausapin ko lang muna si Ador sa labas. O pare, anong balita? Nako, masamang balita, Ramil. Nakarating sa akin ang balita na napatay ng mga militar si na Commander Baldo at ang grupo niya nang magpang-abot sila sa boundary ng Kasibo at Dupax del Norte. Di maaari to. Sila pa naman ang may pinakamalakas sa pwersa sa buong Region 2. Oo nga eh. At ang suwestyon, para makabawi tayo sa mga kalaban, kailangan magsanib pwersa ang grupo natin kina Commander Brando nang nagtipunan sa Quirino. Sige. Aalis tayo bukas para puntahan at makipag-ugnayan kina Commander Brando sa nagtipunan. Ramil, meron bang problema? Divya, iiwan muna kita dito ng ilang araw.
Kailangan lang namin pumunta sa katabing probinsya para ayusin ang ilang mga bagay. Okay lang sa akin. Huwag kang mag-alala, Divya. Babalik din kami kaagad ni Commander Ram. Pansamantala, si Suling muna ang mamamahala sa ating pamayanan habang wala tayo. Sige, pero mag-iingat kayo palagi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Babalik kami ng buo at ligtas. Kamusta na kaya si Ramil? Sana umuwi siya ng ligtas. Ay, namimiss ko na siya. Ay, ayun. Tapos na rin akong maglaba. O, Divya, tapos ka na ba maglaba? Oo, Saling. Isasampay ko lang to sa tapat ng bahay namin. Buti ka pa tapos na. Ako, magsisimula pa lang. Marami pa kasi akong inaasikaso eh. Naalagaan ko pa yung bunso ko. Siya nga pala, Divya. Nasabi sa akin ni Commander Ram na hindi ka pa raw nakakahawak ng barel. Tama? Oo. At wala rin akong balak kumahawak ng kahit anong baril. Natatakot kasi ako eh. Pero Divya, bilang asawa ni Rame, dapat marunong kang humawak ng baril. Alam mo, lahat kami rito, maliban sa mga bata, marunong humawak at gumamit ng mga baril. Kailangan mong matuto para may pagtanggol mo ang sarili mo sakaling lusubin tayo ng mga kalaban. Pero Suling... Kabilang ka na sa grupo namin. Kaya nararapat lang na matuto kong lumaban. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa adhikain ng grupo. Di bale, ako magtuturo sa'yo. Tsaka huwag ka matakot. May basbas na to ng asawa mo. Mabilis ka naman pala matuto, Divya eh. Kaya mo naman pala. Pero natatakot pa rin akong humawak ng ganito eh. Nagamit ka lang naman ng baril kung kinakailangan. Siguradong matutuwa si Commander Ram pagbalik niya kasama ng grupo. Kamusta na kaya sila? Sana okay lang silang lahat. Alam kong ayos lang sila doon. Malaki ang tiwala namin kay Ram. Marami na siyang niligtas sa amin. Ang totoo niyan, karamihan sa amin, tinuturing na siyang bayani. Talaga? Alam mo, Divya, naku, maswerte ka at ikaw ang minahal ni Ram. Mabait siyang tao, matapang, mapagmahal, tsaka higit sa lahat, tapat at makatarungan. Kaya ikaw, mahalin mo siya ng buong puso ha. Dahil bihira lang ang lalaking tulad niya. Hindi nagtagal, nakabalik naman pala itong si Ramil. No? At nagka-reunion po sila ni Divya. Pero, dahan-dahang naiisip ni Divya na mukhang hindi yata siya nababagay sa buhay sa gubat. Nahihirapan siya mag-adjust. Kahit hindi man siya lumaki sa isang mansyon, kahit papano, hindi naman ganun ang kondisyon ng buhay na kanyang kinalakihan. Pero lahat yon ay tiniis niya sa ngalan ng pag-ibig. Nakakakilig! Aha. Sa mga oras na yon, inisip ni Divya, bagay ba sa akin kakayanin ko ba gantong buhay? Na sa sunod na segundo, baka may dumating na sundalo. Sa sunod na segundo, hindi mo alam, mawawala na naman yung asawa mo o kasintahan mo. At hindi mo alam kung kailan siya babalik. Tandaan natin mga kapatid, na ang setting pala, ang tagpo ng kwento natin ngayon ay siguro yung buhay pa bago magka-cellphones. At kahit sabihin mo nasa bundok ka, hindi lahat ng bundok ay may signal.
May mga opisina nga eh. Maatsing ka lang, patay na yung signal agad. Pero baka patayin niyo ako dahil ang dami kong daldal. Ituloy na po natin mga kapatid ang ating kwento. Ang rebelde ng pag-ibig. Divya, bakit di ka pa natutulog? Namimiss ko si Mama. Siguro alam na niya na hindi ako natuloy sa pagmamadre ko. Di bale, bukas luluwas tayo papuntang bayan para matawagan mo ang mama mo. Huwag kang malungkot. Siya nga pala, naikwento sa akin ni Suling na magaling ka na raw gumamit ng baril. Oo, tinuruan niya ako. Katunayan, nagkakasinta na ako. Pero Ramil, hindi pa rin ako sanay sa ganitong buhay. Ayokong dumating ang araw na makapatay ako ng tao. Pasensya ka na pero naghihirapan talaga ako sa buhay ko ngayon eh. Hindi ako lumaki sa mayamang pamilya pero maayos naman ang binigay nilang buhay sa akin. At saka inaalala ko din, paano na lang kung mabuntis ako? Anong kinabukasan na naghihintay sa ating anak? Ayoko siyang lumaking rebelde. Naiintindihan kita, Divya. Pasensya ka na. Ganitong buhay lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Oo, Ramil. Ramdam ko na mahal mo talaga ako. Pero kasi, alam mo yun, simula nung nagsama tayo, wala akong peace of mind. Gabi-gabi akong binabangungot na natuntun daw na militar ang hideout natin tapos pinagpapatay daw nila tayo. Nakakatakot isipin lalo na't may posibilidad na mangyari yun. Anong gusto mo mangyari ngayon? Wala na bang pag-asa na magbalik loob ka sa gobyerno? Hanggat nananaig ang kawalang hustisya sa bansang ito, hindi kami titigil sa pakikipaglaban. Kung ganon, paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko ng ganitong buhay? Anong pipiliin mo? Ang ipagpatuloy ang laban mo o makasama ako? Suling, pasensya ka na kung naistorbo pa kita. Napilitan ka pang bumaba ng bundok para samahan ako dito sa bayan. Naku, wala yun, Divya. Namimiss ko na rin kasi ang buhay bayan kaya sumama ako sa'yo. Tsaka naintindihan kong hindi pwedeng bumaba ng bundok ang asawa mo dahil wanted at pinaghahanap pa rin siya ng mga pulis. Divya, lumapit tayo dun sa tindahan na yun, no? Mukhang may phone sila. Sige. Ale, may payphone po ba kayo dyan? May tatawagan lang po kasi ako. Sige, ayan, no? Nasa harap. Gamitin mo na. Hello. Sino to? Ma, ako po to. Nasaan ka na? Huwag mong sabihin sa akin na nasa kumbento ka kasi alam kong wala ka doon. Sorry po, Ma. Sorry po kung binigo ko na naman po kayo sa pagpasok ko sa kumbento. Sino bang kasama mo? Si Ramil? Rebelde ka na rin bang tulad niya? Opo, Ma. Nagsasama na po kami ni Ramil pero hindi po ako rebelde. Ma, huwag na po kayong magalit sa akin. Alam mo, kahit na magalit pa ako sa'yo ngayon, wala na akong magagawa. Tuluyan ka na nagpaloko sa kriminal na yun. Ma! Bakit ka pa ba tumawag sa akin? Ano bang kailangan mo? Pera? Wala bang maipakain sa'yong lalaking yon? Hindi po, Ma. Tumawag po ako sa inyo para mangamusta at para humingi din po ng tawan. Ma, mas pinili ko po si Ramil kesa sa pagmamadre. Sana po matanggap niyo yung desisyon ko. Kailan ka ba ulit dadalaw sa bahay? Hindi ko po alam kung kailan pero
sisikapin ko pong makadalaw dyan. Sige, mag-iingat ka dyan, anak, ha? Hindi ko man gusto ang naging desisyon mo, pero panalangin ko palagi sa Panginoon na sana gabayan ka niya at ilayo sa kapahamakan. Salamat po, Ma. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mong tatandaan yan, ha? Ako rin po, Ma. Mahal ko din po kayo. Ramil, may sasabihin ako sa'yo. Buntis ako. Ha? Talaga? Buntis ka, Divya? Nung bumaba kami ni Soling at Ami sa bayan dumaan kami sa drugstore para bumili nitong pregnancy test. Nakakakutob na kasi ako na buntis ako kasi iba yung pakiramdam ko. At eto na nga, hindi ako nagkamali. Positive, meaning magkakaanak na tayo. Sa wakas, magiging tatay na rin ako! Oh, teka, bakit parang hindi ka masaya? Nag-aalala lang ako. Magkakaanak na kasi tayo. At tatapatin kita. Ayokong magisna ng anak natin ng ganitong klase ng buhay. Kapag nagkaanak ako, bababa na ako ng bundok, babalik ako kay Mama. Iiwanan mo ko? Kung gusto mo kaming dalawin, pwede naman. Maintindihan mo sana ako, Ramil. Inaalala ko lang yung anak natin. Naiintindihan ko. Ramil, teka, sandali. Ay, nagtampo na naman siya sa akin. Diyos ko. Ituro niya sa akin yung dapat kong gawin para sa pamilya ko. Divya! Gumising ka! Divya! Ay, Diyos ko po! Ano nangyayari sa labas? Bakit nagkakaputukan? Natugto ng mga kalaban ng kuta natin. Bilisan mo, Divya. Bumangon ka na. Kailangan natin tumakas. Sige, sige. Teka, babangon na ako. Kunin mo na yung baril sa loob ng drawer. Kailangan mo kami tulungan. Ano? Bilisan mo na! Kunin mo na! Oo, ito na! Dali! Sige. Lumabas na tayo dito sa bahay. Bago pa nila pasabugin tong bahay na to. Dali! Sige na! Dali mo! Nakalabas na ako, Ramil. Bilisan mo! Lumabas ka na rin, dali! Tara na! Divya! Umalis na tayo dito! Ang bahay natin! Binomba ng missile, Ramil! Bilisan mo na ang pagtakbo! Ako nang bahala sa ibang militar na umahabol sa atin! Sige na! Ram! Hindi natin sila kaya! Marami sila! Huwag kayo titigil sa magpapaputok! Hanggang di na uubos sa mga kalaban! Sige! Divya! Commander Ram! Suling! Tumakas sa akin ni Divya! Buntis ang asawa ko! Kaya pakiusap! Dalhin mo siya sa ligtas na lugar! Oh, sige, Commander! Tara na, Divya! Ramil! Mag-iingat ka, Ramil! Mag-iingat ka! Pagod na ako, Soling. Hindi ko na kaya. O sige, magpahinga ka na. Total, mukhang ligtas na tayo dito. Sana makaligtas sila, Ramil, si Ador, at yung iba pa nating mga kasama. Divya! Diyos ko! Bakit? Diyos ko po! Tinutugo ako. Kailangan kang dalhin sa ospital!
Divya. Alam kong masakit para sa'yo nangyari. Pero kailangan natin yung tanggapin. Ramil. Naiintindihan kita. Maski ako nasasaktan din. Pero mahal ko, magpakatatag tayo. Pagsubok lamang to sa atin ng Panginoon. Tama ang kutob ko noon pa. Na darating yung araw na matutunton ng mga kalaban ng kuta natin. Hanggat hindi ka titigil sa pagre-rebelde, hindi magiging tahimik ang buhay natin. Nasimulan ko na ang labang to. Wala ka pa sa buhay ko. Hindi ako pwedeng basta na lang tumigil. Kung ganon, mas pinipili mo yung pagiging rebelde mo kaysa sa akin. Divya. Alam mo, sinikap ko na baguhin ka. Sinubukan kong dalhin ka sa tamang landas. Ginamit ko ang pagmamahal ko sa'yo para magbago ang isip mo at bumalik sa kapayapaan. Pero hindi pa rin pala sapat yun, no? Nabigo kong baguhin ka, Ramil. Sa totoo lang, kung mahal mo talaga ako, matagal ka nang nakinig sa mga payo ko na tumigil sa advocacy mo. Pero hindi ka nakinig. Siguro hindi ako sapat sa buhay mo. Siguro hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal kita, Divya. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Ramil, ayoko na ng ganitong buhay na walang peace of mind. Mahal kita. Pero kung hindi mo kayang ibigay sa akin yung isang maayos at payapang buhay, patawarin mo ko pero babalik na lang ako sa aking ina. Ayos ba tong bagong bahay na titira natin? Oo, malinis, maaliwalas, malaki. Buti naman pumayag ang tiyuhin mong dito tayo tumira. Malakas ako kay Tiyo. Madalas nga siyang nagpapadala ng pera at mga regalo sa akin mula pa sa Amerika. Yun nga lang, hindi niya alam na naging kasapi ako ng isang rebeldeng grupo. Paano kung malaman niya yung totoo? Hindi niya yun malalaman. Maliban na lang kung magsusumbong ka. Loko ka ba? Siyempre hindi ko naman gagawin yon. Divya, ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo na katahimikan. Huwag ka mag-alala. Palagi kitang dadalawin dito. Hindi kita pababayaan. Salamat, Ramil. At sinisikap mo pa rin maibigay yung gusto kong kapayapaan sa kabila ng lahat. Handa akong magtiis hanggat kaya ko. Dalawang buwan na tayong nakatira dito. Masaya ako kasi palagi tayong magkasama. Ano yung sinisilip mo sa bintana? May problema ba? Divya, maganda ka. Bakit, Ramil? Masama ang kutob ko. May sasakyan nakaparada sa katabing bahay. Parang may mga sakay sa loob. Mga pulis. Malamang. Ay! Ay! Bakit sumabog yung gate natin? Pinasabog nila ang gate natin para makapasok sila sa loob. Divya, bilisan mo! Aalis tayo dun sa bahay na to! May mga pulis ako natatanaw! Dumaba ka lang! Dumaba ka lang, Divya! Ramil! Natugtog nila tayo! Bilisan mo! Kunin mo lahat ng mahalagang bagay! Tatakas tayo dito! Dali, Divya! Dali! Diyos ko po! May sugat ka, Ramil! Wala ka, Divya! Takbo na! Takbo na sa likod ng bahay! Dali! Bilisan mo! Oh, ito.
Nasa labas na tayo. Ano na? Yan! Yan sa pader! Akitin yung pader! Umangkit ka na! Ano? Pero... Bilisan mo na! Maabutan nila tayo! Sige. Aakit ako. Oh, teka! Tutulungan kita! Kuwanto ka rito! Yan! Ano? Okay! Ako naman ang aakyat! Ayan! Hawakan mo yung mga kamay ko! Ayan! Divya! Pakinig ka! Pag sinabi kong tumalon ka! Oo, Ramil. Talon! Doon kayo gusto nyo! Dito tayo sa kabila! May sumabog sa loob ng bahay. Malamang pinasabog nila ang pinto para makapasok sila. Huwag ka titigil sa pagtakbo! Ayun sa Commander Ram! Paputukan nyo! Dali! Divya, diba? Divya! Diyos ko po! Nabalil ka! Nabalil ang asawa ko! Ramil. Kaya na. Hindi na tayo sa kalsada. Hanap ako na pwede natin masakyan. May kotse bumito sa tapat natin. Ram! Sumakay na kayong dalawa! Bilis! Divya! Sumakay na tayong dalawa sa loob! Dali mo! Dali! Salamat! Buti ka na, paring Ador, dumating ka. Kung hindi, malamang na-corner na kami ng mga hayop na yun. May nakarating na impormasyon sa amin na natunto ng intelligence ang bahay na pinagtataguan yung dalawa. Kaya agad ako rumisponde. Buti na lang, eksaktong dating ko at nailigtas ko kayo. Ramil. Ador, may tama si Divya sa likod. Kailangan natin siyang maipagamot sa ospital. O kung saan man maaari. O sige, may alam akong klinik na pwede natin pagdalan kay Divya. Pupunta na tayo doon ngayon. Divya, talagan mo ang loob mo. Kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Ramil. Lumabang ka, asawa ko. Huwag mo kong iiwan. Pakiusap. Mahal na mahal kita, Divya. Matapos mag-agaw buhay, naging ligtas naman itong si Divya. Malakas sa langit ang ate natin. Pero sa ilang linggo na lumipas na siya nagpapagaling, nagkaroon siya ng panahon, oras, na pagnilay-nilayan ang buhay na kanyang pinili. At dahan-dahan siyang nahimasmasan. Dumating sa punto na napaisip siya, baka hindi yata ito ang mundo para sa kanya. Hindi ito ang mundo para sa kanya. Baka tama nga'y sinasabi ng nanay niya. At mula noon, ay naglaro na sa kanyang isipan hanggang tuluyang nabuo ang kanyang pasya na makipaghiwalay na lang ng tuluyan kay Ramil. Kahit mahal na mahal niya ito. Yan na nga ba sinasabi ko? Diba? Ano naman ang halaga ng pag-ibig kung ang buhay naman nila ay laging maligalig at nasa bingit ng panganib? Love na love naman kita eh. Opo. So, eto na nga. Umalis na si Divya. Bumaba mula sa bundok at umuwi sa kanila. Ituloy na po natin mga kapatid ang huling bahagi ng ating kwento na dapat ninyong madinig, ang rebelde ng pag-ibig. Divya, ito na. Ay, tapos ko nang lutuin yung ube lang katuron. Nagdala na rin ako ng 1.5 liter na soft drinks at mga baso. Aba, nakaya niyo pong dalhin yan? Ang galing ha? Masarap ang mga yan, anak. Siguradong makakalimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yan. Sige nga, kukuha na po ako ng isa. Grabe, ang sarap!
Teka, sino ba ako? Ano pong pangalan ko? Ay, ang sarap, no? Opo, Ma. Pwede na kayong mag-asawa ulit. Ay, ikaw talaga, Divya. Hindi na ako mag-aasawa ulit, Diyos ko. Ay, naku, ang tanda ko na. At saka sapat na sa akin ang papa mo. Kung nandito lang po sana si Vince, sigurado maunguna pa yung kumain ng turon niyo. May tao sa labas. Divya, ikaw na magbukas ha. Total, malapit ka naman dyan sa pinto. Sige po. Ako na pong magbubukas. Divya? Ramil? Divya, sasama ka pa ba sa akin? Matagal kong pinag-isipan to. Pero sa huli, kailangan kong magdesisyon. At yun yung pakawalan ka. Pero... masakit sa akin sabihin sa'yo, Ramil. Pero... ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Pero kailangan kong gawin. Ang gusto ko lang naman kasi maging tahimik ang buhay ko. Oo, mahal kita. Pero hindi kayang ibigay ng relasyon natin yung katahimikang hinahanap ko. Patawarin mo ko, Ramil. Pero tinatapos ko na ang relasyon natin. Divya, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, hindi ako maghahanap ng ibang lalaking mamahalin. Dahil nagbabalak akong magmadre ulit. Ramil, huwag kang umiyak ha. Kasi alam naman nating pareho na hindi ako ang kailangan mo. Hindi ko makakalimutan ang mga masasayang alaala natin. Basta Ramil, mawala man ako sa buhay mo, pinapanalangin ko palagi sa Diyos na sana maging mabuti sa iyo yung tadhana. Na sana makamit mo na yung lahat ng mga pangarap mo. I also wish you joy and happiness. At sana makita mo din ang totoong pag-ibig. Divya. Goodbye, Ramil. Maraming salamat at naging parte ka ng buhay ko. This is it, Ma. Nararamdaman kong wala nang hadlang sa pagpasok ko sa kumbento. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? Opo, Ma. Naka-move on na po kay Ramil at matagal ko na rin pinag-isipan to. At eto na nga po, buo na po talaga ang desisyon ko na magmadre. Ay, sa wakas naman, anak. Masaya ako kasi matutupad mo na rin ang dati mong pangarap. Sige po, Ma. Papasok na po ako sa loob ng bus. I love you, Ma. I love you din, anak. Good luck sa'yo, Divya. Gabayan ka nawa ng ating Panginoon. Sa puntong yun, ay natuloy rin ang pagpasok ni Divya sa kumbento. At matapos ang ilang taon, ay ganap na rin siyang naging madre. Samantala, taong 2019 nang sumuko si Ramil sa batas at kasalukuyang nakapiit ngayon sa bilangguan. Taong 2022 naman, nang muling magkita sila Sister Divya na siya ngayon, at Ramil, nang misang magmisyon ang kumbento sa kulungan para mamigay ng mga Biblia at rosaryo sa mga inmates. Bagamat wala na raw ibang nararamdaman si Sister Divya sa dating kasintahan, nangako naman daw siya na sisikapin na sila'y maging mabuting magkaibigan. Sa huli, lumalabas
na nagtagumpay din sila sa kanilang hangarin na makamit ang pinakadakilang uri ng tagumpay, ng paghimagsik. At ito ay palayain ang isa't isa. At dyan po nagtatapos, mga kapatid, ang ating kwento ngayon, ang Rebelde ng Pag-ibig. Ito po ang programang Sana Lourdes.